I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. At sa mga Pilipino sa buong daigdig, hello po sa inyong lahat. Nako, mga beswa, mayroon tayong breaking news. Nako, medyo masinsinan or masigasig sa paghahanap, no, kay Pastor Kibuloy. Sa madaling panahon dapat mahuli na ito. So dahil dito mga kababayan, nagkaroon ng press conference si Secretary Abalos at naitanong sa kanya tungkol dito kay Kibuloy. Agay, 10 million reward mga bes. Nako, talaga naman. Baka nasa kapitbahay nyo mga kababayan, mapanood nyo itong video natin. 10 million reward kasama yung mga kasamahan niya, mga kababayan. 10 million yan. Baka mamaya nagtatago dyan sa lugar nyo. Aba, huwag kayong mag-atubili, ipagbigay alam nyo sa ating mga kapulisan. Kung gusto nyo, dumiretso na kayo sa DILG branches, no? Sa mga lugar kung saan man siya magtatago, mga bes, kailangan natin makipagtulungan. Siyempre guys, ang iniisip din natin dito, yung mga kabataan na naargabyado ni Kibuloy na minor de edad, na minulis siya or alam nyo na, 'di ba? Human trafficking. Yung kaso ni Kibuloy, mga kababayan, panahon pa ni Digong at sa Amerika po 'yan. Okay? Pero alam nyo, itong nangyayari na paghanap kay Kibuloy, aba, isinisisi ng mga KOJ group at ang mga DDS kay Pangulong Marcos Jr. Ang tanong ko, ano naman ang kinalaman ni Pangulong Marcos Jr. dyan sa kaso niya? Alam nyo guys, no? Batas is batas. Mayroon tayong batas sa Pilipinas na dapat managot ang mga kriminal. Si Pangulong Marcos Jr. hindi niya natrabaho dyan. Trabaho yan. Nandyan ang DILG, nandyan yung PNP, NBI, or sino man yan ng ating mga autoridad na dapat na mag-issue ng mga warrant of arrest. Di ba? At maghanap dito kay Kibuloy. Sus, kayo naman talaga. Ba't nyo isisisi kay Pangulong Marcos Jr.? Wala pa si Pangulong Marcos Jr. Kaso na ni Kibuloy yan. Kasi isa lang ibig nyo sabihin ang gusto nyo lang mangyari, paboran ni Pangulong Marcos Jr. and si Kibuloy. Hoy, excuse me, wala tayo sa panahon ni Digong, no? Dahil sa panahon ni Digong, hindi nabubunyag yung kaso niya. Di ba? Siyempre, best friend, natural, protektado niya. Ayun ang nakikita ko pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., walang pabor-pabor. Batas is batas. Si Pangulong Marcos Jr. sumusunod din sa batas. Anong silbing sa batas ng Pilipinas kung hindi mo pa iralin yan sa mga kriminal na katulad niya? Di ba? Dahil dyan, mga kababayan, nagkaroon ng interview iti si Digong. Tinanong sa kanya ng media na kung alam niya nasaan si Kibuloy. Sabi niya, alam niya, pero secret daw. Di ba? Dating Pangulo, dapat makipagtulungan siya. Dito nyo makikita kung ano ang ugali ni Digong. Dating Pangulo ng Pilipinas, mismo siya. Hindi kumbaga, kahit sabihin mong secret yan, hindi naman pwede ganun ang sasabihin secret. Malaman po yung kanyang sinasabi. Sasabihin ni Robin Padilla, baka nagbibiro yung yung dating Pangulo. Ganun na lang lagi, puro biro na lang. Kunwari, nakakalimot dahil sa edad niya. Sus, or pakana niya lang yan. Para hindi siya makasuhan. Magsasalita siya ngayon. Tapos bukas babawiin niya. Ganun lang lagi, ganun. Sus, hindi naman pwede ganun, no? Itatago mo yung isang kriminal? Labag sa batas po yun. Kukunwari lang ito si Digong, na-amnesia. Pero ang totoo, alam niya. Nagkukunwari lang yan pero nakakapagsalita siya ng maayos. Paano niyo sasabihin na, baka na lang yan. Nauulyanin na Isus, Mario Safe. Nako, di ba? Nagtitik ng pinta yan. Hindi magiging ulyanin yan. Malakas ang loob niyan So dahil dito mga kababayan, malalaman nyo dito kung anong dapat ikaso kay Digong.
So yun guys, pakinggan nyo ang press conference ni DILG Secretary. Oh, di ba? See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines. Eto na. Hi Chief, good afternoon. Chief, tanong ko lang regarding dun sa kay Pastor Kibuloy. Ano yung mga possible na kaso dun sa nag-ano ng cuddling of fugitives? Of course, teka lang, meron kaming ano dyan, number one, yung cuddling of that's number one, that's obstruction of justice, no? I just want to read yung, that's a PD 1829 po. Obstruction of justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago at hindi sinasabi kung asan yung ano, para ito po, harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. Chief, follow ko lang kasi may mga recent statements si former president. Are you looking into it? Alam mo, tama po yan, and we're looking for it to any statement na nasasabi kung asan yung tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para mag-file po ang PNP kung talagang saan nagwawakan po dito sa PD 1829. For SILG lang. Sec, tanong ko lang, sino yung mga nagbigay ng reward? Nag-offer? Ayaw na pa sabi yung pangalan nila, but you know, mga kaibigan sila that sabihin na natin frustrated. That these are these people, just look at, isa-isahin natin ano ba ang krimen? Ang krimen ay child abuse and exploitation. No? Mga bata. Pangalawa, trafficking. Ano yung trafficking? Lalabas-pasok mo, mga tao mismo. At ito'y walang piyansa. So, itong mga taong ito, parang na-frustrate sila. Bakit gano'n? Parang, simple na naman ako'y nananawagan kay Pastor Kibuloy. Alam nyo, ito naman ay warrant and we have to implement this. Kung talagang wala po kayong kasalanan, Pastor, meron tayong tinatawag na korte, no? Na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon kamukha ng ginagawa ng ibang ordinaryong tao. Dapat ganun ang mangyari, no? Pero sa nangyayaring ito, parang tinatapakan ang sistema ng pamahalaan. Parang niyuyurakan Magsiserve ka ng warrant para ikaw pa masama. Hindi ba? Tama. Basta simple lang. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot. True. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Ngayon, Tama yun. Simple lang. Batas is batas. may warrant, wala kang kasalanan, sumuko ka. Mahirap ba yun? So, ito po nangyari dito. Kaya meron po kaming mga kaibigan na they're so frustrated about what's happening right now at gusto makatulong. Kaya nagbigay ng reward ng 10 million pesos. Last on my part, may monitoring ba na hindi pa naman nakakalabas sila ng bansa? Well, as of now, as per our intelligence, nandito lang sa bansa yan. Thank you. Thank you, sir. Next.